Habang sumusulat ako nito, mahigit 500 katao na ang namatay sa mga lansangan ng Tehran, Isfahan at iba pang lungsod sa buong Iran. Hindi ito simpleng gulo lamang. Ito ay isang revolusyon na nagsisimula sa ekonomiya, ngunit ngayon ay direktang humahamong sa 47 taong theocratic regime ng Islamic Republic. Ang mga tao ay nagugutom, ang kanilang pera ay walang halaga na, at sa desperasyon, lumabas sila sa kalye. Kahit alam nilang ang security forces ay naghihintay na may baril. At sa gitna ng dumudugo ng kalagayan na ito, sinabi ni President Trump na tumawag ang Iran para makipagnegosasyon. They want to negotiate, sabi niya habang sakay ng Air Force One. Ngunit sabay niyang binanggit ang very strong military options na pinag-aaralan ng Pentagon. Ano ba talaga ang gusto nilang negosasyon? Kapayapaan? O takot lamang sa posibleng atake ng Amerika? Ang Iran ay nagsabi na ready for war but also for dialogue. Dalawang mukha, isang bansa. Samantalang pinapatay nila ang kanilang sariling mamamayan, inaalok nila ang diplomatikong usapan sa Washington. Ito ang realidad ng geopolitics. Ang hustisya at kapangyarihan ay hindi laging magkatabi. At tayo, dito sa Pilipinas, ay dapat makinabang sa aral na ito. Ang mga bansang desperado ay kadalasang mapanganib at ang mga lider na handa sa lahat para manatiling nasa poder ay walang hinahinging permiso sa kahit sino. Kaya ngayon, pag-isipan natin ito ng mabuti. Ang Iran ngayon ay nasa isang posisyon na hindi nila kailanman inasahan na makakarating. Simula noong 1979 Islamic Revolution, ang kanilang theocratic regime ay naging isa sa pinakamalakas na institusyon sa Middle East. Ang Ayatollah, ang IRGC, ang Basij Forces, lahat ng ito ay bumuo ng isang sistema na tila imposibleng gumuho. Ngunit ngayon, nakikita natin ang mga bitak sa pader. Ang rial, ang kanilang pera, ay bumagsak mula 32,000 reals sa dolyar noong panahon ng 2015 nuclear deal hanggang sa mahigit 1.5 million reals ngayong linggo. Isipin mo yan, ang isang dolyar ay may bilang na 1.5 million reals. Ang ibig sabihin nito, ang savings ng mga ordinaryong Iranian na nagtrabaho ng husto para sa kanilang kinabukasan ay nawala na. Ang kanilang pinaghirapan nawala lang sa hangin. Ang inflation ay umabot na sa 42.2% noong December at ang pagkain ay tumaas ng 72%. Ang langis na panluto na ginagamit nila araw-araw ay nagdouble ang presyo sa isang iglap. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit lumabas ang mga tao sa kalye kahit alam nila na ang security forces ay may dala ng armas. Ang nagsimula bilang protesta ng mga negosyante sa Grand Bazaar ng Tehran ay kumalat na sa buong bansa. Mula sa mga universidad kung saan ang mga estudyante ay sumigaw ng "Death to the Dictator" habang tinutukoy si Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, hanggang sa mga maliit na bayan sa Lorestan, Ilam, Kermanshah at iba pang probinsya kung saan ang mga etnikong minorya tulad ng Kurds at Lurs ay naninirahan. Ang mga tao ay hindi natakot at yan ang pinakamahalagang bagay na dapat nating intindihin. Kapag ang tao ay nawalan na ng takot sa kanilang gobyerno, ang gobyerno ay wala ng kapangyarihan. Ang IRGC at ang security forces ay maaaring may baril, maaaring may tear gas, maaaring may water cannons, ngunit hindi nila mapipigilan ang determinasyon ng milyon-milyong taong gutom na, desperado na, at galit na sa sistema. Ayon sa Amnesty International at Human Rights Watch, mahigit 28 katao ang namatay sa pagitan lamang ng December 31 at January 3. Ngunit ang bilang na yan ay patuloy na tumataas. Ang US-based human rights activists news agency ay nagsabi na mahigit 544 katao na ang namatay at mahigit 10,000 ang naaresto. Ang mga probinsya ng Lorestan at Ilam ang may pinakamataas na bilang ng namatay, 8 sa Lorestan, 5 sa Ilam. Bakit?
Dahil doon sa mga lugar na yan, ang mga tao ay talagang walang pagkakataon. Ang kanilang ekonomiya ay lubhang mahina, ang kanilang access sa basic services ay limitado, at ang korupsyon ng gobyerno ay lubhang talamak. Kaya naman, noong kumalat ang protesta, ang mga tao doon ay naging mas aggressive at ang security forces ay sumagot ng mas brutal. Ngunit ang mahalaga rito, ang protesta na ito ay hindi na tungkol lamang sa ekonomiya. Oo, nagsimula ito dahil sa gutom, dahil sa inflation, dahil sa pagbagsak ng riyal. Ngunit ngayon, ang sigaw ng mga tao ay iba na. Death to the dictator. Down with the Islamic Republic. Neither Gaza nor Lebanon, my life for Iran. Ang mga slogans na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain o sa pera. Ito ay tungkol sa fundamental na pagbabago ng sistema. Ang mga Iranian ay pagod na sa 47 taong theocratic rule. Pagod na sila sa korupsyon. Pagod na sila sa mga proxy wars na pinupunduhan ng kanilang gobyerno sa Gaza, sa Lebanon, sa Syria, sa Yemen, samantalang ang kanilang sariling mamamayan ay nagugutom. Pagod na sila sa regime na mas inuuna ang Hamas at Hezbollah kaysa sa sariling bansa. At dito papasok si Trump. Sa loob ng Air Force One noong linggo ng gabi, sinabi niya na tumawag ang Iran para makipagnegosasyon. Iran wants to negotiate, sabi niya. A meeting is being set up. Ngunit sabay niyang binanggit na we may have to act before a meeting. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Una sa lahat, kailangan nating tanungin, totoo ba na tumawag ang Iran? O ito ba ay psychological warfare ni Trump para dagdagan ang pressure sa Tehran? Dahil alam naman natin si Trump, mahilig siya sa brinkmanship. Mahilig siyang magbanta ng military action, tapos biglang magsasabi ng, but we're also open to talks. Ganyan ang kanyang strategy mula pa noong unang termino niya. Ginawa niya yan sa North Korea, ginawa niya yan sa China, at ngayon, ginagawa niya ito sa Iran. Pero tingnan natin ang perspektibo ng Iran. Ang foreign minister nila na si Abbas Araghchi ay nagsabi sa isang conference na the Islamic Republic of Iran is not seeking war but is fully prepared for war. We are also ready for negotiations, but these negotiations should be fair, with equal rights and based on mutual respect. Ano ang ibig sabihin ng statement na yan? Simple lang, ang Iran ay nasa defensive position. Alam nila na kapag sumiklab ang gera laban sa Amerika, talo sila. Alam nila na ang kanilang air defense systems ay nawasak na noong 12-day war with Israel last June. Alam nila na ang kanilang nuclear facilities ay nabomba na ng Amerika. Kaya ang kanilang tanging option ngayon ay diplomatic talks. Ngunit hindi rin sila pwedeng magpakita ng kahinaan sa kanilang sariling mamamayan, kaya kailangan nilang sabihin na ready for war. Ito ang klasikong diplomatic posturing, sabihan ang mundo na handa ka sa digmaan para hindi ka atakihin. Ngunit ang katotohanan, ang Iran ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Sa isang banda, ang kanilang ekonomiya ay gumuguho. Ang sanctions ng United Nations na naibalik noong September dahil sa nuclear program nila ay dumurog sa kanilang ekonomiya. Ang kanilang so-called Axis of Resistance, ang network ng militant groups na sinusuportahan nila sa buong Middle East, ay wasak na. Ang Hamas ay dinurog ng Israel sa Gaza. Ang Hezbollah ay nawalan na ng leadership dahil pinatay ng Israel ang kanilang mga top commanders. Ang Syria, ang kanilang longest ally sa region, ay nawala na rin noong overthrown si Bashar Assad last December. Kaya ang Iran ngayon ay nag-iisa na. Wala ng proxy forces na makakatulong sa kanila. Wala ng regional allies na makakasagip sa kanila. At ang kanilang sariling mamamayan ay galit na sa kanila. Sa kabilang banda, mayroon si Trump na may hawak ng military power ng Amerika. Ang Pentagon ay nagsasabi na may very strong military options na pinag-aaralan nila. Ano ba ang mga options na yan? Una,
maaaring itarget nila ang remaining nuclear facilities ng Iran. Pangalawa, maaaring atakihin nila ang military installations ng IRGC. Pangatlo, maaaring gumamit sila ng cyber weapons para sirain ang infrastructure ng Iran. Pang-apat, maaaring maglagay ng mas malalim na sanctions. At panglima, maaaring direktang suportahan ng Amerika ang mga protesters sa pamamagitan ng intelligence, communication equipment at financial assistance. Lahat ng yan ay nasa table at alam ng Iran na lahat ng yan ay posible. Kaya ngayon, balik tayo sa tanong, totoo bang tumawag ang Iran para makipag-negotiate? Siguro oo, siguro hindi. Pero ang mas mahalaga, ano ba talaga ang gusto nilang pag-usapan? Kung ako tatanungin, ang Iran ay gustong makipag-negotiate dahil sa takot. Takot na atakihin ng Amerika. Takot na tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya. Takot na ma-overthrow ang kanilang regime. Pero hindi ibig sabihin na handa na silang magbago. Hindi ibig sabihin na handa na nilang talikuran ang nuclear program. Hindi ibig sabihin na handa na nilang itigil ang pagpatay sa kanilang mga protesters. Ang gusto lang nila, bumili ng oras. Gusto nilang magmukhang cooperative sa international community para hindi sila atakihin. Ganyan ang strategy ng mga authoritarian regimes na desperado na mag-offer ng dialogue pero walang sincere intention na magbago. At yan ang dapat nating maunawaan bilang mga Pilipino na nanonood ng geopolitical developments na ito. Ang Iran ngayon ay nagpapakita sa atin ng isang klasikong kaso ng regime na nag-collapse mula sa loob. Hindi dahil sa external military invasion, hindi dahil sa kudeta ng mga general, kundi dahil sa economic collapse at sa galit ng sariling mamamayan. Ang tanong, paano ito makakaapekto sa atin? Una, kung sumiklab ang gera sa Iran, ang oil prices sa buong mundo ay tataas. Ang Iran ay isa sa biggest oil producers sa mundo. At kung mangyari ang military conflict doon, ang global oil supply ay magkakaroon ng disruption. Ibig sabihin, magiging mas mahal ang gasolina dito sa Pilipinas. Magiging mas mahal ang transportasyon. Magiging mas mahal ang bilihin. Kaya kahit malayo ang Iran sa atin, ang kahihinatnan ng gulo doon ay direktang makakaapekto sa ating bulsa. Pangalawa, ang Iran crisis na ito ay nagpapakita sa atin ng isang pattern na nakikita natin sa buong mundo. Ang mga authoritarian regimes ay nagsisimulang bumagsak dahil sa economic mismanagement at corruption. Tingnan mo ang Venezuela, ang Sri Lanka, ang Lebanon at ngayon ang Iran. Lahat ng mga bansang ito ay may isang bagay na common. Ang kanilang government ay nag-focus sa military spending, sa proxy wars, sa propaganda, sa control ng mamamayan, pero nakalimutan nila ang basic economics. Nakalimutan nila na ang foundation ng stability ay hindi ang military power, kundi ang economic prosperity ng mamamayan. Kapag ang tao ay may trabaho, may pagkain, may kinabukasan, hindi sila magprotesta. Pero kapag wala na silang makain, kahit anong propaganda mo, kahit anong military force mo, lalabas sila sa kalye. Pangatlo, ang situation sa Iran ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng international support sa mga protesters. Si Trump ay publicly nag-announce na if Iran violently kills peaceful protesters, the US will come to their rescue. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Amerika ay handa nang makialam sa domestic affairs ng Iran para protektahan ang protesters. Ito ay isang precedent na napakadelikado. Dahil sino ba ang magdedesisyon kung kailan legitimate ang intervention? Sino ang magdedesisyon kung saan may good protesters at kung saan may bad protesters? Ang danger dito, ang interventionism na ito ay maaaring gamitin ng mga malalaking bansa para mag-justify ng military action laban sa mga bansang ayaw nilang sumunod sa kanila. Kaya bilang Pilipinas, dapat tayong mag-ingat sa ganitong precedent. Dahil kung ito ay maging norm sa international relations, maaaring balang araw,
May ibang bansa rin na magsabing, "We need to intervene in the Philippines to protect protesters," kahit hindi tayo humihingi ng tulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng political calculations na ito, ang tunay na realidad ay simple. May mga tao sa Iran na dumudugo ngayong sandaling ito. May mga ina na umiiyak dahil pinatay ang kanilang anak. May mga ama na nawawala dahil inaresto ng IRGC. May mga estudyante na tinamaan ng bala sa ulo o sa mata dahil lang sumigaw sila ng freedom. At ang kanilang gobyerno, sa halip na makinig sa kanila, pinapatay sila. Yan ang katotohanan ng authoritarian rule. Kapag ang regime ay natatakot na mawala ng kapangyarihan, wala na silang pakialam sa buhay ng mamamayan. Ang mahalaga sa kanila, manatili lang sila sa pwesto, kahit katakot-takot na dugo ang dumanak. Kaya ngayon, habang nanonood tayo ng nangyayari sa Iran, tanungin natin ang sarili natin. Ano ba ang aral na pwede nating matutunan dito? Una, ang ekonomiya ay foundation ng stability. Walang government na makakasurvive sa mahabang panahon kung ang ekonomiya ay bumabagsak at ang mamamayan ay nagugutom. Pangalawa, ang military power ay hindi sagot sa lahat. Kahit gaano kalakas ang iyong sundalo, kapag ang milyon-milyong tao ay lumabas na sa kalye, wala ka nang magagawa. Pangatlo, ang corruption at mismanagement ay may katapusan. Hindi mo pwedeng forever na lokohin ang mamamayan. Balang araw, magigising din sila. At paggising nila, walang puwersang makakapigil sa kanila. At sa konteksto ng Pilipinas, dapat nating tandaan na ang democracy na meron tayo ngayon ay hindi basta-basta binigay. Ito ay pinaghirapan ng mga Pilipino nung EDSA Revolution. At dahil nakita na natin ang halaga nito, dapat nating protektahan ito. Dapat nating siguruhin na ang ating ekonomiya ay lumalaki para sa lahat, hindi lang para sa iilan. Dapat nating siguruhin na ang ating government ay accountable sa mamamayan, hindi sa foreign powers o sa malalaking korporasyon. Dahil ang nangyayari sa Iran ngayon ay isang babala, kapag ang gobyerno ay naging abusive at corrupt, at kapag ang ekonomiya ay bumagsak, ang mamamayan ay walang choice kundi lumaban. At kapag lumaban ang mamamayan, ang dugo ay tiyak na dadanak. Kaya habang nag-aantay tayo kung ano ang susunod na mangyayari sa Iran, kung matutuloy ba ang meeting ni Trump at ng Iranian leadership, kung mag-aatake ba ang Amerika, kung ma-overthrow ba ang regime ni Khamenei, ang isa lang ang sigurado, ang kasaysayan ng mundo ay sumusulat ngayong sandaling ito. At tayo, bilang mga tagamasid mula sa Pilipinas, ay may responsibilidad na maunawaan kung ano ang tunay na nangyayari at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating kinabukasan. Dahil ang mundo ay magkakaugnay. Ang nangyayari sa Iran ngayon ay hindi lang problema nila. Ito ay problema ng buong mundo. At ang solusyon dito ay hindi military intervention o diplomatic games. Ang tunay na solusyon ay justice, accountability, at respeto sa karapatan ng bawat tao na mabuhay ng may dignidad.